sa pangangaral po ng salita ng Diyos. At tinatawagan po natin ang ating tagapagsalita sa umagang ito na siyang maghatid ng salita ng Diyos sa umagang ito. Wala pong iba kundi si Deacon Kim Rosgal. Muli po ay good morning po sa ating lahat. Mula po sa aming iglesia sa Grace and Truth Reformed Baptist Church sa veterans, kami po ay nakikisama sa inyo pong pagsamba. At kami po ay nagagalak na kayo po ay nananatiling tapat sa ating Panginoon at ngayon po ay sumasamba sa ating Panginoon. Muli po ay good morning at happy Lord's Day po, or blessed Lord's Day po sa ating lahat. Noong 1994 po ay mayroong pinakamatinding genocide na nangyari sa modern history. Yung genocide po, ito po yung malawakang pagpatay ng mga tao. Nangyari po ito sa pagitan ng dalawang ethnic group sa lugar po or sa lugar ng Rwanda. So ito po ay makikita sa East Africa. So hindi po ito yung sa Avengers na Wakanda. So ito po ay lugar sa East Africa na ang pangalan po ay Rwanda. Merong dalawang ethnic group doon na nagkaroon ng civil war. At sa loob lamang ng 100 days ay nagkaroon po ng 1 million na taong namatay. So ganun po katindi yung nangyaring civil war sa lugar na iyon. And years later, nakalipas ang ilang mga taon, nagkaroon po ng mga community, nagkaroon ng mga reconciliation effort or pakikipagsundo sa lugar ng Rwanda to foster unity and reconciliation after nung nangyaring 1994 na civil war. Doon po sa lugar ng Rwanda, sa mga villages, nagkaroon po ng tinatawag na reconciliation village. Kumbaga, dahil po doon sa effort ng maraming mga organization, nagkaroon ng maraming mga kasundo or paikipag-ayos yung bawat tao doon sa lugar na iyon. Alam niyo po, mahirap ma-imagine na yung mga survivor at yung mga perpetrators nung nangyaring civil war ay masayang nagsasama-sama sa iisang lugar. Sila po ay magkasamang nagkakaroon ng livelihood activities doon, nagkakaroon ng nagkakaroon ng mga usapan, and also nagkaroon din ng mga spiritual programs to rebuild trust and foster forgiveness yung mga survivor and perpetrators sa nangyaring civil war. So ganun ka hiwaga yung nangyari sa kanilang lugar. Na bagamat nagkaroon ng civil war, maraming namatay ng mga tao, ngayon po ay sila po ay nagkakaroon ng pagsasama, nagkakaroon ng kaayusan sa kanilang mga village. So ito yung mga survivor at yung mga pumatay doon sa kanilang mga pamilya ay magkakasama sila sa isang lugar. Malaya silang nakakapamuhay sa lugar na iyon. Alam niyo po, yung reconciliation village sa Rwanda ay parang isang ilustrasyon ng pagpapakita kung paanong sa pamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng pagkakasundo mula sa Diyos at mga tao. Noon tayo ay hiwalay sa Diyos, tayo ay kaaway ng Diyos because of our sins, ngunit dahil sa kamatayan at dugo ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng pagkakasundo sa Diyos. At noon, tayo ay alipin sa kasalanan. Ngunit dahil kay Kristo, tayo ngayon ay mayroon ng kalayaan. At itong kalayaan na ito
ay isang pagpapalang espiritual sa ating mga mananampalataya. At natanggap natin ito sa Diyos ng dahil kay Kristo. At ito po yung nais kong makita natin sa umagang ito, yung kalayaan, at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At aking pong gagamitin sa umagang ito sa Ephesians chapter 1 verses 7 to 10, which is nabasa na natin kanina, pero allow me to read ulit yung verses 7 to 10. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in Christ, things in heaven and things on earth in Him. May the Lord add blessing to the reading of His word. Sinimulan ni Apostol Pablo yung kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Efeso sa pagpapalang kanyang sa pagpapaalala sa kanyang pagka-apostol. Kung babasahin po natin yung unang talata, pinakilala ni Apostol Pablo yung kanyang sarili bilang isang apostol at nagkaroon din siya ng pagbati mula sa mga banal at tapat kay Kristo. Alam niyo po yung Ephesians is one of the prison letter ni Apostol Pablo. Meron siyang 4 na prison letter. Ito po yung Galatians, Ephesians, Colossians, and yung Philemon. Ito po ay tinawag na prison epistle or prison letter dahil isinulat po ito ni Apostol Pablo habang siya ay nakakulong sa Roma or naka-house arrest sa Roma. Mababasa po natin to sa Acts 28 na may kita natin na habang si Apostol Pablo ay nakakulong sa Roma, siya ay nagsusulat para sa mga mananampalataya. At naisulat niya nga itong Book of Ephesians or letter para sa mga taga-Efeso or mga Ephesians sa lugar ng Ephesus. Alam niyo po, unlike dun sa ibang mga sulat ni Apostol Pablo sa Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Philemon, walang specific reason. Walang specific problem kung bakit isinulat to ni Apostol Pablo itong Ephesians. Pero naglalaman ito ng mga doktrina at mga instruction na applicable hindi lamang sa panahon nila, kundi sa panahon din natin, sa panahon nating mga iglesia. Isinulat ito ni Apostol Pablo na walang rason, walang specific problem na kailangan niyang i-address, pero ito ay naglalaman ng mga doktrina at mga instruction sa loob ng iglesia. Kung titingnan po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians, nahahati ito sa dalawa. Yung unang chapter, 3 chapter, ay naglalaman ito ng mga doctrinal truths about sa grace ng Lord at ano yung gagawin ng Diyos sa mga mananampalataya. At pagdating naman sa chapters 4 to 6, ito naman ay naglalaman ng mga practical na bagay o mga instruction at kung paano isasabuhay yung mga biyaya ng Diyos na ibinigay niya doon sa mga naunang chapter. So itong Ephesians, ito po ay naglalaman ng mga doctrinal truths and mga instruction sa loob ng iglesia. Sa unang kabanata, makikita natin na nagkaroon si Apostol Pablo ng doxology or praises sa Diyos Ama. Binasalamatan niya ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng spiritual na pagpapala sa pamagitan ni Kristo. At inisa-isa ni Apostol Pablo yung mga pagpapalang iyon. Unang pagpapalang binanggit ni Apostol Pablo ay yung election na bago pa niya likhain ng sanlibutan, bago pa likhain ng Diyos ang sanlibutan ito, ay pinili na tayo, mga mananampalataya kay Kristo, upang maging banal at maging walang kapintasan sa kanyang harapan. Ito yung unang pagpapala na naranasan ng isang mananampalataya. At ang pangalawang pagpapala ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig ay ang pagtatalaga niya sa atin para sa pagkupkop o ito yung adoption. So sa makita natin sa unang pagpapala is yung
salvation, at pangalawang pagpapala naman na yung adoption bilang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Kristo. At ang lahat ng ito ay ayon sa kalooban at para sa kapurihan ng kanyang maluwalhating biyaya. Pinakita doon ni Apostol Pablo na lahat ng pagpapalang ito ay naayon sa kalooban ng Diyos, naayon at ayon sa kanyang kalooban at para sa kapurihan ng kanyang maluwalhating biyaya. At ang pangatlong espiritual na pagpapala ng Diyos na natanggap natin bilang isang mananampalataya dahil kay Kristo or sa pamagitan ni Kristo ay ang kalayaan at ang kapahayagan ng kanyang kalooban tungo sa kaayusan at pagkakaisa sa otoridad ni Kristo. At ito yung gusto kong makita natin sa umagang ito. The message na nais kong ibigay sa atin sa umagang ito, sa pamagitan ni Kristo, nahahayag ang banal na kalooban ng Diyos na inililigtas at pinagkakaisa ang lahat ng mananampalataya sa ilalim ng kapangyarihan at kapamahalaan ni Kristo. Through Christ, God has revealed His divine will to save and unite all believers under the authority of Christ. Dahil kay Kristo, nahahayag ang walang hanggang biyaya ng Diyos, yung kanyang kaloobang iligtas at pagkaisahin ng bawat mananampalataya sa ilalim ng kapamahalaan ni Kristo. In verses 3 to 6, may kita natin na nakatuon yung pagpupuri at pasasalamat ni Apostol Pablo sa Diyos Ama, sa soberanong plano ng Diyos Ama. At pagdating naman sa verses 7 to 10, ito naman ay nakatuon kung paano ito in-accomplish, paano ito isinakatuparan ng ating Panginoong Jesucristo. At mayroon dalawang pagpapala na nais kong makita natin dito. Una ay yung redemption, pangalawa ay yung revelation. Na una, gusto kong makita natin dito yung pagpapala ng pagtutubos o yung redemption. Ang sabi sa verse 7a, in Him we have redemption through His blood. Alam niyo po yung salitang redemption, ang equivalent word nito is deliverance. Hindi po ito yung deliverance na nakikita natin sa ibang mga grupo na nag-aalis daw ng mga masasamang espiritu sa kanilang mga katawan. So, ibang deliverance po iyon. So, hindi ko alam kung anong klaseng deliverance iyon. Pero ang binabanggit dito ni Apostol Pablo, itong redemption, ng katumbas sa salita nito ay deliverance. Alam niyo po sa Ephesians or sa Ephesus, yung Ephesus po is a major city in the Roman Empire. It was a busy seaport. Kumbaga, napaka-busy ng lugar na ito. And napaka-prosperous sila in commercial and administrative center. Kumbaga, napaka-busy ng lugar na ito. Ang dami sigurong madami mga commercial sa lugar ng Ephesus. Marami mga kalakaran na nangyayari. And in Paul's day, redemption is also referred to buying a slave's freedom by paying a ransom. Sa panahon po nila ay mayroong mga slavery, mayroong mga slave, kumbaga mayroong mga ibinibentang mga tao, may mga alipin sa panahon nila dahil nga napapalibutan sila ng malawak na komersyo, kahit yung mga tao, yung mga slave sa panahon nila ay ibinibenta. So, talamak na yung slavery sa kanilang lugar. And since marami sa mga taga-Ephesus live in a Greco-Roman setting, napaka-common po yung slavery sa kanilang lugar. At ito yung ginamit na powerful message or powerful image ni Apostol Pablo to communicate the gospel sa mga taga-Efeso. Sa Old Testament analogy, ginamit din ito ni Apostol Pablo. Siguro alam natin kung paano itinubos ng Diyos yung Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. So alam natin yung kwento ni Moses. Sinabi ni Yahweh kay Moses na tutubusin niya or palalayain niya yung kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. At sinabi niya kay Moses na aalisin niya yung mga Israelita doon sa lugar na iyon para sila ay malayang makasamba.
At ano yung nangyari doon sa kwento? To make the long story short, ay nagpadala si Yahweh ng mga plagues or mga salot. So kasama doon sa kanyang paalala, sa kanyang paanyayan na palayain yung mga Israelita, ayaw pumayag nung Pharaoh noon, kaya nagbigay siya ng mga salot para lang pumayag yung Pharaoh. 10 salot yung ibinigay niya, pero 9 na salot, ayaw pa rin niyang pumayag, pero yung huli, ibinigay niya yung pinaka matindi niyang judgment. At ano yung pang 10 plagues na iyon? The death of the firstborn. Yung pang 10 salot ay mamamatay yung mga firstborn, babies nila. Yung mga panganay nilang mga anak ay mamamatay. So dadaan doon ng Diyos at sa dadaanan niya bawat mga firstborn ay mamamatay. At para makaligtas sila doon sa plagues na yon, ano ang kailangan nilang gawin? Kailangan nilang mag-mark sa kanilang doorpost ng blood of a sacrificial lamb. 'Di ba kailangan may dugo ng sacrificial lamb doon sa kanilang doorpost o yung sa kanilang pintuan para sila ay laktawan or sila ay hindi mamatay yung kanilang mga firstborn. At yung mga hindi magmamarka ay mamamatay yung kanilang mga panganay na anak. Alam niyo po, yung bagay na iyon ay foreshadowing sa death ni Christ sa cross. Ito ay nag-iimahe sa pagkamatay ni Kristo, na lahat ng mananampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mamamatay. Ito yung sinasabi doon na the Lamb of God, yung sakripisyo. Kaya nung ginamit ni Apostol Pablo ang salitang redemption, ito ay tumutukoy sa kalayaan, sa pagkakaalipin. Na lahat ng magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ay magkakaroon ng kalayaan. At alam nyo kung ano yung pinambayad dito? Ang sabi doon sa verse 7, sa pamagitan ng kanyang dugo, sa pamagitan ng buhay ni Kristo. Ito ay tumutukoy sa buhay ni Kristo na inialay sa cross bilang sakripisyo sa ating mga kasalanan. At kung paanong tinibos ng Diyos ang Israel noon mula sa pagkakaalipin, ay ganon din tayo tinubos ni Kristo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Nang dahil kay Kristo, tayo ay may kalayaan. Tayo ay malaya na sa ating mga kasalanan. Kung paano tinubos ng Diyos ang mga Israel noon, ay ganon din tayo tinubos ni Kristo sa pagkakaalipin sa ating mga kasalanan. Kung noon tinubos sila ng Diyos at malaya silang nakakapagsamba sa Diyos, ganon din tayo mga mananampalataya. Malaya tayo nakasasamba sa Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Christ paid the price of His blood to free us from slavery of sin. Pinalaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan at ang pinambayad ay ang kanyang buhay mismo, yung kanyang dugo, the Lamb of God, the sacrificial Lamb of God. At yun yung pinambayad. Yun yung naging pantubos sa ating kalayaan. Kaya ano yung resulta neto? Kapatawaran sa ating mga kasalanan at kasaganahan sa kabiyaya ng Diyos. Binanggit doon ni Apostol Pablo, the forgiveness of our sin. At yung biyaya ay matatamasan natin. Yung masaganang biyaya ng Diyos ay mararanasan natin. Kaya mga kapatid, ang hamon ko sa atin ay makipaglaban ka sa kasalanan. Paglabanan mo yung kasalanan. Kung ikaw ay mananampalataya na tinubos ni Kristo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, hindi ka na dapat namumuhay bilang alipin sa kasalanan. Huwag ka na magpapaalipin muli. Huwag ka nang bumalik muli sa dating buhay bilang alipin ng kasalanan.
Pangalawang hamon ko sa atin ay patuloy tayong sumamba, patuloy na pagsamba at pasasalamat sa Diyos. Tandaan natin na ang layunin ng mga pagpapalang espiritual ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo ay para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang maluwalhating biyaya. Dapat tayo maging aktibo at palagi ang magpasalamat at magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, aktibo. Dapat tayong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Ipinalaya ka na. Di ba, ang isang malaya na, isang nakalabas na ng prison, masaya siya. Dapat meron siyang kagalakan na malaya na siya doon sa pagkakakulong. Dapat ganun din tayo mga mananampalataya. Dahil tayo ay tinubos na ni Kristo, tayo ay mayroon ng kalayaan, meron tayong kagalakan sa Kanya. Meron tayong aktibong pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kaya ka nandito dahil malaya ka na sa kasalanan. Malaya ka ngayon nakasasamba at nakapupuri sa Diyos. At dahil dito, magkakaroon ito ng kapakumbabaan sa atin. Alalahanin natin ang ating kaligtasan ay nagmumula lamang sa Kanya, sa Diyos lamang. Ano man ang natatamasa natin ngayon, ano mang mga espiritual na pagpapalang matatanggap at natanggap natin sa Diyos, ito'y pagpapasalamat dapat natin at aalahanin natin na kung wala ang Diyos, ay wala tayong kaligtasan. Kaya mga kapatid, meron ka bang kagalakan ngayon na ikaw ay malaya mula sa iyong mga kasalanan? Kung meron man akong kinakausap dito na hanggang ngayon ay alipin pa rin ng kasalanan, siguro ay iniisip mo na ikaw ay malaya, nagagawa mo ang iyong mga gusto, nakakapagsugal ka, nagagawa mo yung oras mo sa mga walang kabuluhang bagay, iniisip mo siguro na malaya ka na. Pero ang totoo, ang iyong buhay ay miserable. Ikaw ay walang kalayaan dahil sa iyong kasalanan. Kung iniisip mo na nagagawa mo yung mga gusto mo dahil ikaw ay mapera, dahil ikaw ay nagagawa mo gusto mo dahil sa ikaw ay malaya, sa tingin mo ay ikaw ay malaya, pero ang totoo, ang iyong espiritual, ang iyong kaluluwa ay miserable. Walang kalayaan ito mula sa mga kasalanan. Kaya ang tanging paraan para ikaw ay makalaya sa mga kasalanang ito ay manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikdan nito, paglabanan itong kasalanan nito at maglingkod ka sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos ng tagapagligtas. Kilalanin mo siya bilang iyong Diyos ng buhay mo. At ikaw ay sumamba at magpuri sa Kanya. At itong katubusang ito, itong pagtutubos na ito ng Diyos, leads to unification of all things in Christ according to God's will. At ito yung pangalawang punto natin, yung revelation o yung kapahayagan ng biyayang ito ng Diyos. Ang sabi sa verse 8b to 9, ang sabi doon, in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will. Hindi lang tayo tinubos ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, kundi ipinahayag niya rin sa atin sa pamagitan ni Kristo yung Kanyang pagliligtas. Ipinaalam sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban. Yung salita dito na wisdom, tumutukoy ito sa God's overall plan of salvation. His eternal design for salvation. At yung insight naman dito ay tumutukoy doon sa understanding how that plan applies to human life and history. So dahil kay Kristo, nahahayag ngayon yung Kanyang wisdom, yung Kanyang kalooban na iligtas ang mga makasalanan. Noon ay ito ay tago sa atin, hindi natin alam. Ito ay misteryo para sa atin. Ngunit dahil kay Kristo, ito ngayon ay nahahayag sa ating mga buhay. Nahahayag ngayon sa mundo. Yung walang hanggang pagpapala ng Diyos at Kanyang biyaya ng pagliligtas sa pamagitan ni Kristo.
Nahayag ngayon sa atin ang eternal na plano ng Diyos ng kaligtasan sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung noon ito ay natatago sa atin, ngunit nang dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon, ito ngayon ay nahahayag at nakikita natin na ang kaligtasan is not accidental but rooted in God's sovereign purpose. Kung noon misteryo ito, hindi tago ito sa ating mga buhay at sa ating kaisipan. Ngunit dahil naririnig natin ang mensahe ng Diyos, naririnig natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ito ngayon ay nahahayag sa atin. Nakikita na natin yung pagpaplano ng Diyos at yung kanyang planong iligtas ang mga mananampalataya. Kaya sa pamagitan ni Kristo, sa pagtatakda ng Diyos, ay magkakaroon ng katuparan ng lahat ng planong ito ng Diyos. O kumpletuhin niya ito sa pamagitan ni Kristo. At sa pagtatakda ng Diyos, magkakaroon ng kaayusan, pagkakaisa ang mga mananampalataya sa pagdating muli ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat, ang sabi doon sa sinabi ng Apostol Pablo, ay papasa ilalim sa otoridad ni Kristo. Ang sabi doon, making known to us the mystery of His will according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in Christ, things in heaven and things on earth, in Him. Darating ang pagkakataon, darating ang itinakda ng Diyos na lahat ay magkakaroon ng kaayusan, pagkakaisa. Magkakaroon ng kaayusan sa bawat mananampalataya at pagdating ito ng Panginoong Jesucristo. Papasa ilalim sa kanyang otoridad ang lahat ng mga bagay. Ito man ay mapasalangit o dito man sa lupa. Lahat ay luluhod sa kanyang otoridad. Lahat ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sasamba. Ang kanyang mga hinirang ay sasamba't mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng hindi manampalataya sa ating Panginoon, doon niya ipapakita yung kanyang puot, yung kanyang galit sa kasalanan, at kanyang tutuparin ang lahat ng kanyang ipinangako. Kaya mga kapatid, in Christ, God reveals His eternal purpose to reconcile His people, to restore His creation, and to unite all things under His sovereign headship, so that His glory and grace might be magnified forever. In Christ, lahat ng bagay, lahat ng mananampalataya ay magkakaroon ng kaayusan at pagkakaisa sa kanyang otoridad. Sa pamagitan ni Kristo, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang walang hanggang layunin na ipagkasundo ang kanyang bayan, isaayos ang mga sangnilikha at pag-isahin ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng pamamahala ni Kristo upang maitanghal ang kanyang maluwalhati at biyayang magpakailanman. Kaya mga kapatid, ito'y isang hope sa atin. Ito'y paalala sa atin na kung minsan nararanasan natin yung paghihirap, nararanasan natin yung mga problema dito sa ating buhay, nararanasan natin yung korupsyon sa ating buhay, darating ang pagkakataon, darating ang ating Panginoong Jesucristo, at ang lahat ng ito ay kanyang aayusin at papasailalim sa kanyang otoridad. Kaya ang hamon sa atin, sa ating panambahan, ay dapat na ipapahayag ang eternal na plano ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, na ipapakilala ang kabanalan ng Diyos at nabubunyag ang kasalanan. Sa ating panambahan, huwag nating kalimutan na maipahayag ang eternal na plano ng Diyos at ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo
at maipakilala ang kabanalan ng Diyos. At huwag nating kalimutan din na maibunyag ang kasalanan. Tandaan din natin mga kapatid na ipamuhay natin ang kabanalang ito at yung pagkakaisa sa loob at labas ng iglesia. Dapat na nating ipakita sa ating iglesia yung kabanalan at pagkakaisa. Also, dapat tayong mag-hope in the final restoration where all will be set right under Christ's reign, under Christ's authority. Umasa tayo na magkakaroon ng kaayusan sa ating Panginoong Jesucristo. At habang naghihintay tayo sa panahong iyon, ipangaral natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Patuloy tayong mamuhay sa kabanalan, itaguyod ang pagkakaisa sa loob ng iglesia at manatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya tayo mga mananampalataya, tayo bilang isang iglesia, habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ay ipangaral natin ang kanyang ebanghelyo, itaguyod ang pagkakaisa sa loob ng iglesia at manatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos. Naalala ko po yung hamon ni Pastor Noel dun sa Friday class nung unang lecture. Isa ito sa pagpapala na dapat na maranasan ng isang mananampalataya, yung paghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. At isang binigay niyang example doon or illustration na kung minsan meron tayong mga bisita sa ating tahanan, di ba? Magme-message sa atin or magsasabi na dadalaw kami sa iyong tahanan. Bibisitahin namin kayo. Di ba ano yung unang gagawin natin? Mag-aayos. Aayusin natin yung ating tahanan. Maghahanda. Hihintayin natin na yung bisitang iyon na dumalaw sa ating tahanan. Ipe-prepare natin ng lahat. Even yung ating mga anak, even yung ating bahay, yung ating hapag, ipe-prepare natin. Ganun din sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. How much more sa paghihintay natin sa ating Panginoong Jesucristo? Dapat tayong maghanda. Dapat tayong magalak. Dapat ito magkaroon ito ng epekto sa ating pamumuhay. Na kung tayo ay nasasabik, na tayo ay na umaasa sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, dapat tayong maging handa. Dapat tayong manabik sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ito yung pagpapala na naranasan natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong kalayaan at meron tayong kapahayagan ng kalooban ng Diyos. At ngayon, nahayag ito sa atin. Kung meron man dito akong kinakausap na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, nahayag ngayon sa iyo yung biyaya ng Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay makarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi aksidente na ikaw ay naparito sa iglesyang ito kasama ng mga mananampalataya at nakikinig ng ebanghelyo, kundi nasa kalooban ng Diyos na ikaw ay makarinig ng kanyang salita, manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, umasa sa kanyang biyaya at tumalikod sa iyong mga kasalanan. Kaya huwag mong palampasin itong oras na ito na hindi mo na ibibigay ang iyong buhay, nahihingi ng kapatawaran sa Diyos ang iyong mga kasalanan. Huwag mong palampasin itong oras na ito, itong araw na ito na lumipas, na hindi mo nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag mong sayangin itong biyayang ito. Huwag mong sayangin na nahihayag ito sa iyong buhay. Kung noon ito ay tago sa iyong kaisipan, hindi mo nalalaman itong bagay na ito, ngunit ngayon, dahil sa kanyang kalooban, dahil sa kanyang biyaya, ay naririnig mo itong bagay na ito. Kaya magpasalamat ka. Manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Maggalak ka na naranasan mo itong biyayang ito. Kaya mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, nawa ay maging hamon ito sa atin. Tayo ay may kalayaan na kay Kristo, kaya huwag na tayong bumalik pa sa anumang kasalanan. At ngayon ay meron na tayong tiyak na kapahayagan ng kalooban ng Diyos. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na hindi natin ito maipahayag
sa ating mga kapamilya, sa ating iglesia, o sa ating mga buhay. Huwag natin sayangin itong kapahayagan na ito at umasa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay saglit na manalangin. Let us pray. Ama, maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala sa amin, Panginoon, na narinig namin itong mensahe mo na ito, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo kaming ingatan, pagpalain ng iyong mga salita. Layo mo kami sa anumang tukso ng kasalanan at anumang umiiral o tumutubong kasalanan sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na ito ay mapatay at mapalitan ito ng kasaganaan ng iyong biyaya. O Diyos, dalangin namin sa mga nakarinig ng mensaheng ito, ikaw ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Ipahayag mo mula sa iyong mga salita yung katotohanan ng iyong biyaya at makita nila kung gaano kahalaga, gaano kaimportante itong mensaheng ito. Makita nila kung gaano sila kamiserable kung sila ay mananatili sa kanilang kasalanan. At makita nila kung gaano kalawak ang iyong biyaya sa pamagitan ni Kristo. Nawa ay ang kanilang buhay, ang kanilang oras ay hindi masayang sa anumang mga bagay, kundi maibigay nila ito sa pagpupuri at pagsamba sa iyo lamang at manampalataya sila sa aming Panginoong Hesukristo. Muli kami po nagpapasalamat sa mga pagpapalang ito, sa biyayang ito na aming naranasan. Yung mga espiritual na pagpapalang iyong binigay sa pamagitan ni Kristo, pinagpapasalamat namin. Ito nawa ay magbunga ng kapakumbabaan at papuri at pagsamba at pasasalamat sa iyo lamang. At lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.